Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel? Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong tiyak na aantig sa inyong mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang halaman. Kailangan ng sikat ng araw, ng dilig at ng kalinga para ito'y umusbong. Pero paano kung ang mismong lupang pagtatamnan mo ay tigang sa pagmamataas at puno ng mapanghusgang mga mata? Mananatili na lang ba itong isang buto na hindi kailanman sisibol? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sibol at Hiraya sa ating bagong serye na pinamagatang Ang Rosas na Tinapakan. Ano ang sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang boses na yon, malamig, matalim, at walang anumang bahid ng init na tulad ng dati niyang naririnig sa malayo. Para itong isang piraso ng yelo na biglang idinampi sa kanyang batok, nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nakatayo si Sibol sa harap ng malaking tarangkahan ng St. Dymphna Medical Center, sa gitna ng abalang paglabas-masok ng mga tao. Ang init ng 4:00 ng hapon ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit hindi iyon ang dahilan ng pamamawis ng kanyang mga kamay. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang tangkay ng pulang rosas. Isang rosas na pinili niya ng maigi, na ang bawat talulot ay perpekto, na ang bango ay tila nangangarap. Sa harap niya, nakatayo si Doktora Hiraya Alcaraz, ang babaeng laman ng kanyang mga panaginip sa loob ng 2 taon. Sa suot nitong puting coat, mukha itong isang anghel moon na bumaba mula sa langit. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ngayon ay malayo sa isang anghel. Ang mga kilay nito ay magkasalubong. Ang mga labi nitong laging napupuno ng propesyonal na ngiti ay ngayon ay isang manipis na linya. Di doktora, nabasag ang boses ni Sibol. Ang lahat ng salitang inensayo niya sa harap ng salamin kagabi ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay ang kabog ng kanyang dibdib na waray gustong kumawala. Para po sa inyo. Inilahad niya ang rosas. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang buong mundo niya ay tila huminto. Nag-aabang sa magiging tugon nito. Nakita niya kung paano bumaba ang tingin ni Hiraya mula sa kanyang mukha patungo sa rosas, at pagkatapos ay sa kanyang suot na tsinelas at kupasing t-shirt. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito isang tawang masaya. Ito ay isang tawang puno ng pang-iinsulto. Isang rosas? Tanong nito. Sapat na para marinig ng mga security guard at ilang mga pasyente na napahinto para makiusyoso. Ano ang gusto mong iparating dito, Gino? Ang pagtawag nito sa kanya ng Ginoo ay hindi nagpapahiwatig ng respeto. Ito'y puno ng sarkasmo. Gusto ko lang pong, muling nagtangka si Sibol. Gusto ko lang pong sabihin na humahanga po ako sa inyo. Matagal na po. Muling tumawa si Hiraya. This time, mas malakas. Napapailing. Humahanga. Tumingin ito sa paligid na parang hindi makapaniwala sa eksenang kinasasangkutan niya. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Doktora Hiraya Alcaraz. At ikaw? Muli siyang sinipat nito mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ikaw lang naman ang magbubuko sa labas ng ospital na ito. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na bumaon nang diretso sa puso ni Sibol. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang mga bulungan sa paligid ay lumalakas, nagiging mga halakhak. Isang magbubuko na tulad mo? Pagpapatuloy ni Hiraya, ang boses ay tumataas. Tila may hinuhugot itong sariling galit mula sa kung saan at sa kanya ibinubunton. Huwag kang mangarap ng gising. Hindi tayo magkauri. Hindi tayo kailanman magiging magkauri. Pagkasabi niyon, sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas ni Hiraya ang kanyang kamay at tinabig ang rosas na hawak ni Sibol. Tumilapon ang bulaklak. Nakita ni Sibol ang pagbagsak nito
Sa sementadong sahig sa isang paraan na tila bumagal ang lahat. Ang pulang talulot ay parang isang patak ng dugo sa maruming lupa. At bago pa man siya makakilos, walang awang tinapakan ni Hiraya ang rosas gamit ang takong ng kanyang mamahaling sapatos. Isang tunog ng pagkalagot, isang tunog ng pagkasira. Nawasak ang tangkay, nayupi ang mga talulot. Ang dating perpektong rosas ay isa na ngayong basahan sa sahig. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit sa dibdib, ngunit walang dugo na dumadanak. Tanging ang kirot na unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya namalayan ang pagtalikod ni Hiraya at ang mabilis nitong paglakad palayo, na parang wala lang nangyari. Ang natira ay si Sibol, nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok sa kanya. Mga matang puno ng awa, ng pangungutya, ng paghusga. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang durog na rosas. Ang bango nito ay napalitan na ng alikabok. Ang dating simbolo ng kanyang pag-asa ay simbolo na ngayon ng kanyang durog na puso at pagkatao. Mahigpit niyang kinuyom ang rosas sa kanyang palad. Naramdaman niya ang pagbao ng mga tinik sa kanyang balat, ngunit hindi niya yon ininda. Ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Tumingala siya. Sinundan ng tingin ang papalayong anino ni Hiraya. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan na iyon ng isang bagay na mas malamig, mas matatag. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na isinilang mula sa abo ng kanyang kahihiyan. Tandaan mo ang araw na ito, Sibol. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay basag, ngunit puno ng isang bagong determinasyon. Tandaan mo, ang durog na rosas sa kanyang kamay ay hindi na lang isang bulaklak. Ito ay isang pangako, isang panunumpa. Hindi niya ito kalilimutan. Ang araw na ito ang magiging simula. Ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay isang malaking kontradiksyon sa ingay na nagaganap sa kanyang isipan. Nakaupo si Doktora Hiraya Alcaraz sa kanyang leather swivel chair, nakapikit, habang dahan-dahang minamasahe ang kanyang sentido. Ang amoy ng antiseptic at mamahaling air freshener ay pamilyar at dapat sanay nakakapagpakalma. Ngunit ngayon ay tila nakakasakal. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, isang imahe ang paulit-ulit na bumabalik. Isang pulang rosa sa semento at ang tunog ng pagkasira nito sa ilalim ng kanyang takong. Crunch. Napamulat siya bigla. Isang mabilis, halos hindi mahahalata. Nakurot ng konsensya ang dumaan sa kanyang dibdib. Ngunit kasing bilis din itong nawala. Pinalitan ng iritasyon. Kailangan niyang matuto. Bulong niya sa sarili. Inaayos ang mga papel sa kanyang mesa na kanina pa maayos. Hindi pwedeng basta-basta na lang siyang mga bala ng mga taong may ginagawa. Ginagawa. Iyon ang salitang naglalarawan sa buong buhay niya. Palaging may ginagawa. Palaging may kailangang patunayan. Ang insidente kanina ay isang hindi kinakailangang distraksyon. Isang mantsa sa kanyang perpektong araw. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Bago pa man siya makasagot, bumukas ito at pumasok si Dr. Rico Damian. May dalang isang mapang-akit na ngiti. Hira, bati nito. Ang boses ay malambing. Nakita ko ang nangyari kanina sa labas. Grabe ang tapang mo. Sumandal si Rico sa gilid ng kanyang mesa. Ipinoposisyon ang sarili sa isang paraan na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. You put him in his place. Kailangan ng mga ganoong tao ang isang malupit na paalala kung saan sila lulugar. May kung anong nagustuhan si Hiraya sa paraan ng pagkakasabi ni Rico. Pinatunayan nito ang sarili niyang katwiran. Ganoon talaga, Rico. Kung hindi mo sila itataboy, aabusuhin ka nila. Exactly. Sang-ayon nito at inilapit pa ang mukha. That's what I admire about you.
You're decisive, walang paligoy-ligoy. Ang mga mata nito ay bumaba sa kanyang mga labi. How about we celebrate that decisiveness over dinner tonight? Sa Le Ciel? Napaisip si Hiraya, isang mamahaling French restaurant, isang gabi kasama ang trongkwa ng surgery. Ito ang mga bagay na kailangan niya para burahin ang pangit na alaala ng isang hamak na magbubuko. Bago pa siya makasagot, ang atensyon niya ay napunta sa bintana. Mula sa kanyang kinauupuan sa ikalimang palapag, kitang-kita niya ang maliit na pwesto ng niyog sa kabilang kalye. At doon, nakita niya si Sibol. Hindi na ito nakatingin sa ospital. Tahimik nitong nililigpit ang kanyang mga paninda. Binuhat niya ang cooler, inalis ang mga bangko, at tiniklop ang malaking payong na nagsilbing lilim niya sa loob ng 2 taon. Bawat kilos niya ay mabagal ngunit tiyak. Walang emosyon sa kanyang mukha. Isang blangkong maskara na mas masakit tingnan kaysa sa luha. Nang matapos, tumayo siya sa gilid ng daan. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Sumulyap ito sa huling pagkakataon sa St. Dymphna Medical Center. Hindi galit, hindi lungkot. Isang tingin lang na puno ng pagpapaalam. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo hanggang sa lamunin ng karamihan. Naglaho na siya. Isang pakiramdam ng pananalo ang dapat sanang naramdaman ni Hiraya. Ngunit sa halip, isang kakaibang kabog ang naramdaman niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatayo siya ng tuwid nang makita ang pangalan sa screen, Mama. Hello, Ma? Sagot niya. Ang boses ay bumalik sa pagiging professional. Hiraya, anak. Sabi ng boses sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala. Tumawag lang ako para ipaalala ang bayarin sa credit card. Make sure you don't miss the deadline. Alam mo na, ayokong masira ang record mo. Reputation is everything. Napabuntong hininga si Hiraya. Yes, Ma. I know. Babayaran ko po. Mabuti. At anak, humina ang boses ng kanyang ina. Mag-iingat ka palagi. Huwag kang tutulad sa papa mo. Matalino siya, pero naging malambot ang puso. Look what happened to us. Huwag na huwag mong hahayaang may humila sa iyo pababa. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanya. Ang alaala ng kanilang pagbagsak, ang pagkawala ng kanilang mansyon, ang mga kotseng hinatak ng bangko, ang kahihiyan. Ito ang multo na palagi niyang tinatakbuhan. Ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng matataas na pader sa paligid niya. Pagkababa ng tawag, tumayo si Hiraya at muling tumingin sa labas ng bintana. Ang pwesto kung saan dating nakatayo ang kariton ni Sibol ay bakante na ngayon. Tama ang ginawa niya. Kailangan niyang maging matigas. Kailangan niyang maging malupit kung kinakailangan. Sa mundong ito, ang kahinaan ay isang imbitasyon sa kapahamakan. Ang magbubuko, ang rosas, ang kahihiyan. Lahat iyon ay mga pagsubok lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang alok ni Rico. Ito ang tamang landas. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong ka-level niya. Sa mga taong makakatulong sa kanyang umangat. Hindi sa mga hihila sa kanya pababa. With a newfound resolve, she accepted his invitation. Dinner sounds lovely. See you at 8. Pinindot niya ang send button. Sa kanyang isipan, ito ay isang hakbang pasulong, palayo sa mga anino ng kahapon. Ang hindi niya alam, ito ay isang hakbang papalapit sa isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, maraming pwedeng magbago. Ang isang maliit na binhi ay pwedeng maging isang matatag na puno. Ang isang sugat ay pwedeng maghilom at maging peklat. At ang isang durog na puso ay pwedeng matutong tumibok muli, hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sa isang malamig na conference hall sa Makati, nakatayo si Sibol katigbak sa entablado. Wala na ang kupasing t-shirt at lumalumang tsinelas. Ang suot niya ngayon ay isang well-fitted navy blue suit
Ang kanyang buhok ay maayos na nakagupit. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Sa malaking screen sa likod niya, nakalagay ang isang logo. Isang berdeng dahon na nagiging isang arrow na paitaas. Sa ilalim nito ang mga salitang Anitech Logistics. Our system, paliwanag ni Sibol sa mga investor, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, is not just about delivery. It's about revolutionizing the farm-to-table supply chain. Gumagamit tayo ng AI para i-predict ang ani, real-time tracking para masigurong sariwa ang produkto, at isang eco-friendly fleet para mabawasan ang ating carbon footprint. We are not just a logistics company. We are the future of agricultural commerce. Mayroong paghanga sa mga mata ng mga nakikinig sa kanya. Ang dating magbubuko ay isa na ngayong visyonaryo. CEO, isang taong may sinasabi. Ngunit habang nagsasalita siya tungkol sa tagumpay, isang imahe pa rin ang hindi maalis sa kanyang isipan. Isang pulang rosas na nayuyupi sa semento. Ang sakit ay hindi na kasing talim ng dati. Ito'y naging isang paalala. Isang gatong na nagpaninga sa kanyang determinasyon sa loob ng 4 na taon. Thank you. Pagtatapos niya, ang palakpakan ay dumagundong sa buong silid. Samantala, sa kabilang bahagi ng Metro Manila, sa loob ng sterile at tahimik na operating room ng St. Dymphna, isa pang uri ng tagumpay ang nagaganap. Nakayuko si Dr. Hiraya Alcaraz sa kanyang pasyente. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may kahusayan at katiyakan. Ang isang komplikadong heart bypass surgery ay malapit nang matapos. Scalpel, utos niya, hindi inaalis ang tingin sa bukas na dibdib ng pasyente. Sa loob ng OR, siya ang reyna. Bawat salita niya ay batas. Bawat kilos niya ay perpekto. Dito, kontrolado niya ang lahat. Dito siya ay iginagalang. Nang matapos ang operasyon, matagumpay, lumabas si Hiraya ng OR na may pakiramdam ng pagod, ngunit may halong kasiyahan. Ito ang buhay niya. Ito ang nagbibigay sa kanya ng halaga. Ngunit ang pakiramdam na yon ay mabilis na naglalaho pagdating niya sa kanyang malaki, ngunit walang buhay na condo unit. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang 4 na sulok ng kanyang mamahaling tahanan ay tila mga pader ng isang kulungan. Napaupo siya sa sofa. Kinuha ang isang bote ng sleeping pills mula sa kanyang bag at uminom ng isa. 4 na taon na rin siyang ganito. Sa araw, isa siyang respetadong doktora. Sa gabi, isa siyang babaeng nilalamon ng kalungkutan. Ang relasyon niya kay Rico ay tumagal lang ng ilang buwan. Napagtanto niyang mas mahal ni Rico ang posisyon nito at ang ideya ng pagkakaroon ng isang trophy wife kaysa sa kanya. Simula noon, isinara na niya ang kanyang puso. Ang trabaho na lang ang naging kanlungan niya. Kinabukasan, ipinatawag siya sa opisina ni Dr. Rico Damian na ngayon ay Chief of Surgery na. Hiraya, bati nito, ang nangiti ay kasing plastic pa rin ng dati. May magandang balita ako sa'yo. Umupo si Hiraya sa tapat ng mesa nito. Ano yon, Rico? May malaking proyekto ang gobyerno. Isang nationwide vaccine distribution program for a new strain of virus. At gusto kong ikaw ang mamuno sa logistics and deployment para sa St. Dymphna. Nakinang ang mga mata ni Hiraya. Ito na ang pagkakataon niya. Isang proyektong may ganito kalaking sakop ang magpapatibay sa kanyang reputasyon. Marahil ay magbibigay daan para siya naman ang maging susunod na Chief of Staff. Of course, Rico. It would be my honor. Sagot niya. Sinusubukan itago ang kanyang excitement. Alam kong ikaw ang pinakakwalipikado. Sabi ni Rico, iniaabot sa kanya ang isang folder. Nandyan na lahat ng detalye, kasama na ang contact sa third-party logistics provider na inapprove ng board. Sila na ang bahala sa transportasyon. Ang trabaho mo ay siguraduhing aayon ang lahat sa ating medical protocols. Habang binubuklat ni Hiraya ang mga dokumento,
Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rico. Isang ngiting hindi nakita ni Hiraya. "I'm counting on you, Hira," sabi nito. Ang boses ay puno ng suporta. Pero sa kanyang mga mata, may ibang sinasabi. Isang plano, isang bitag, isang inggit na sa loob ng 4 na taon ay lumaki at naging isang halimaw. Nag-aabang lang ng tamang pagkakataon para Manila. At si Hiraya, nabulag sa kanyang sariling ambisyon at sa pag-aakalang ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay, ay walang kamalay-malay na tinanggap niya ang susi sa kanyang sariling pagbagsak. Ang unang linggo ng proyekto ay naging perpekto, masyadong perpekto. Naging abala si Hiraya sa pag-oorganisa ng bawat detalye, mula sa temperature control ng mga storage units hanggang sa scheduling ng mga medical staff na mag-aasikaso sa mga bakuna. Lahat ay nasa ayos, lahat ay naaayon sa kanyang plano. Naramdaman niyang muli ang apoy ng ambisyon, ang saya ng pagiging in charge. "Maganda ang takbo ng lahat, Doktora Alcaraz," sabi ng kanyang assistant habang sinusuri nila ang checklist. "Keep it that way," sagot ni Hiraya. May ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga labi. Sa wakas, nararamdaman niyang bumabalik na ang sigla sa kanyang buhay. Ang araw ng unang malaking shipment ay dumating. Isang batch ng 10,000 vials ng bakuna patungo sa isang probinsya sa Northern Luzon na may biglaang pagtaas ng kaso. Ito ang pinakakritikal na bahagi. Tumayo si Hiraya sa loading dock ng ospital. Personal na sinupervise ang pagkakarga ng mga insulated na kahon sa refrigerated truck na ipinadala ng logistics partner. Lahat ng protocol ay nasunod. Tiningnan niya ang temperatura sa monitor ng truck. Stable at nasa tamang antas. "Okay, everything is set. Ingat sa biyahe," sabi niya sa driver. Habang papalayo ang truck, nakaramdam siya ng matinding galak. This is it. This is her legacy. Ngunit ang tagumpay ay parang isang kastilyong buhangin. Maganda tingnan, pero isang alon lang ang kailangan para gumuho. Ang alon ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Kinabukasan ng umaga. "Doktora Alcaraz?" Isang boses na puno ng panik ang nasa kabilang linya. Ito ay ang head ng Rural Health Unit na dapat tatanggap ng mga bakuna. "Yes, speaking." "Doktora, may malaki po tayong problema. Dumating na po ang truck, pero lahat po ng bakuna, sira na." Nabitawan ni Hiraya ang hawak niyang ballpen. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Nag-fail po ang refrigeration unit ng truck habang nasa biyahe. For more than 6 hours, the vaccines were exposed to high temperatures. Wala na pong silbi ang mga ito. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Hiraya ay tila gumuho. "Imposible! Siniguro ko ang lahat." Ngunit totoo ang balita. At mabilis itong kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ni Doktora Hiraya Alcaraz ay nasa lahat ng news outlet. Ang matagumpay na doktora ay naging mukha ng kapabayaan. Ang proyektong dapat sana'y mag-aangat sa kanya ay ang siyang naglubog sa kanya sa Kumunoy. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pumasok si Hiraya sa conference room na parang isang kriminal na hahatulan. Ang mga matang dati puno ng paghanga sa kanya ay ngayon ay puno ng pagkadismaya at galit. "Doktora Alcaraz," simula ng hospital director, ang boses ay malamig na parang yelo. "Can you explain this catastrophic failure?" "Sir, Nanginginig ang boses ni Hiraya. "Sinunod ko po ang lahat ng protocol. Ang problema po ay nasa equipment ng third-party logistics provider." Biglang nagsalita si Rico Damian mula sa kabilang dulo ng mesa. "With all due respect, Director, ang kontrata sa logistics provider ay malinaw. It is the project head's responsibility to double-check and ensure the viability of all equipment. Hindi ba't iyon ang trabaho ni Doktora Alcaraz?" Tumingin si Hiraya kay Rico, hindi makapaniwala. He was throwing her under the bus. "May mga dokumento rito.
Pagpapatuloy ni Rico, naglalabas ng isang folder na nagpapatunay na ang truck na yon ay nakaschedule para sa maintenance check bago pa man ang biyahe. Isang bagay na na-overlook yata ng project head. Isang kasinungalingan. Walang sinabi sa kanya si Rico tungkol doon, ngunit naroon ang mga papel, kumpleto sa pirma na tila pineke. Ito ay isang perpektong bitag. Wala nang nagawa si Hiraya. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. Ang kanyang mga paliwanag ay naging mga dahilan na lamang sa pandinig ng board. Ang desisyon ay mabilis at brutal. Doktora Hiraya Alcaraz, you are indefinitely suspended pending further investigation. Isurrender mo ang iyong ID at lahat ng hospital access. Para siyang binuhusan ng isang baldeng na giyelong tubig. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, nakayuko, ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin at bulungan ng kanyang mga kasamahan. Ang babaeng dati nasa pedestal ay ngayon ay nasa lupa, naghihingalo. Sa labas, hinarang siya ng mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Nakatakbo siya palayo, sumakay ng taxi at umuwi. Pagdating sa kanyang kondo, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang katahimikan ay mas lalong nakakabingi. Tumingin siya sa malaking salamin sa kanyang sala. Ang nakita niya ay hindi na ang isang matagumpay na doktora. Ang nakita niya ay isang babaeng talunan. Isang babaeng nawalan ng lahat. Ng karera, ng reputasyon, ng respeto sa sarili. Ang multo ng kanyang ama, ang alaala ng kanilang pagbagsak, ay bumalik ng buong lakas. Naging tulad niya ito, isang kabiguan. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang alaala ang biglang lumitaw na parang multo. Isang lalaking may hawak na rosas, isang mukhang puno ng pag-asa, isang pusong dinurog niya ng walang awa. Huwag kang mangarap ng gising, hindi tayo magkauri. Ang sarili niyang mga salita ay bumalik upang saktan siya. Siya na nanghusga sa iba base sa kanilang estado sa buhay ay ngayon nasa ilalim. Siya na yumurak sa pangarap ng iba ay ngayon ay may durog na pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humagulgol si Doktora Hiraya Alcaraz. Isang iyak na hindi dahil sa nawalang karera, kundi dahil sa bigat ng isang kasalanang 4 na taon na niyang pilit kinakalimutan. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang bangungot para kay Hiraya. Ang kanyang kondo ay naging kanyang bilangguan. Hindi siya lumalabas. Hindi niya sinasagot ang mga tawag, maliban sa kanyang ina na puno ng panunumbat. Sinabi ko na sa iyo, Hiraya, ito ang nangyayari kapag naging pabaya ka. Bawat salita ay isang dagdag na pasanin sa kanyang nabibigatang dibdib. Isang gabi, habang nakaupo sa dilim, pinapanood ang mga kumukititap na ilaw ng syudad. Napagtanto niya na hindi siya pwedeng manatili sa ganoong estado. Ang pagsisisi sa kanyang kabiguan sa propesyon ay isang bagay. Pero ang pagsisisi sa kanyang kasalanan bilang isang tao ay ibang usapin. Ito ay isang sugat na kailangan niyang gamutin, hindi takpan. May kailangan siyang gawin, hindi para ibalik ang kanyang trabaho, kundi para ibalik ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nagsimula siyang mag-research. Ang pangalan ni Sibol Katigbak ay hindi mahirap hanapin ngayon. CEO ng Anitech Logistics, isang rising star sa mundo ng negosyo. At nalaman niyang magiging isa ito sa mga pangunahing tagapagsalita sa isang malaking business and medical convention sa Damarilag Convention Center. Ito na ang pagkakataon niya. Dumating ang araw ng convention. Nagsuot si Hiraya ng simpleng bestida. Walang bakas ng makeup sa kanyang mukha. Wala na ang dating kumpiyansa. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kanyang pagsisisi at isang maliit na sinag ng pag-asa. Nakatayo siya sa likuran ng malaking hall, sa gitna ng mga taong nakapangnegosyo.
pakiramdam niya ay hindi siya kabilang doon. At pagkatapos, tinawag na ang pangalan nito. Let's all give a warm welcome to the CEO and founder of Anitech Logistics, Mr. Sibol Katigbak. Umakyat si Sibol sa entablado. Ang kanyang presensya ay malakas. Ang kanyang bawat salita ay may bigat. Habang pinapanood niya ito, hindi napigilan ni Hiraya na mamangha. Ang lalaking dati nasa gilid lang ng kalsada ay ngayon nasa gitna ng entablado. Hinahangaan ng lahat. Para siyang nanonood ng isang himala. Nang matapos ang kanyang talumpati, dinumog si Sibol ng mga taong gustong bumati sa kanya. Naghintay si Hiraya. Naghintay siya hanggang sa humupa ang mga tao. Hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon. Nakita niya itong papunta sa isang mas tahimik na bahagi ng lobby. Nag-iisa, ito na. Nanginginig ang kanyang mga binti habang naglalakad siya palapit. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang layo. Sibol. Lumingon ito. Sa unang segundo, nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. At pagkatapos, ang pagkilala. Walang gulat. Walang galit. Isang blankong ekspresyon lang. Ang parehong blankong ekspresyon na nakita niya noong araw na umalis ito. Doktora Alcaraz. Bati nito. Ang boses ay formal, magalang, ngunit may distansya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Ang ingay ng convention ay tila naglaho. Hiraya, just Hiraya, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na. Nandito ako dahil gusto kong humingi ng tawad. Tinitigan lang siya ni Sibol, naghihintay. Yung ginawa ko sa'yo 4 na taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, hirap na hirap sa pagbuo ng mga salita. Walang araw na hindi ko pinagsisihan yon. Naging malupit ako, mapanghusga, at wala akong karapatang gawin yon sa'yo o kahit kanino. I'm sorry, Sibol. I'm truly, deeply sorry. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang makita ni Sibol ang kanyang kahinaan, ang kanyang katotohanan. Tumingin si Sibol sa malayo, napabuntong hininga, at pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Isang maliit, malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tinanggap ko na ang paumanhin mo, doktora. Matagal na. Ang mga salitang yon ay hindi nagbigay ng ginhawa kay Hiraya. Sa halip, mas lalo siyang nasaktan. Tinanggap na nito ang paumanhin niya noon pa. Dahil nagpatuloy na ito sa buhay, siya ang naiwan. Dala-dala ang bigat ng kasalanan. Pero, you don't have to explain, putol ni Sibol. Okay na. Tapos na yon. Tumalikod na ito na parang iyon na ang katapusan ng kanilang usapan. Para kay Sibol, tapos na talaga. Isang pakiramdam ng kabiguan ang muling bumalot kay Hiraya. Marahil ay ito na nga ang parusa sa kanya. Isang kapatawarang ibinigay, ngunit hindi niya maramdaman. Tatalikod na sana siya para umalis. Para tanggapin na lang ang lahat ng isang malaking video presentation ang nagsimula. Sa widescreen display sa gitna ng lobby, St. Dymphna Medical Center is proud to announce its new strategic partnership. Napahinto si Hiraya. Ang pangalan ng dati niyang ospital ay umagaw sa kanyang atensyon. A partnership that will ensure a more efficient, reliable, and technologically advanced medical supply chain for all our patients. We are partnering with the best in the industry. At pagkatapos, isang logo ang lumitaw sa screen. Isang berdeng dahon na nagiging isang araw na paitaas. St. Dymphna Medical Center and St. Anitech Logistics, partners in health and innovation. Kasabay ng paglitaw ng logo, ipinakita ang isang larawan ng CEO ng Anitech, si Sibol Katigbak. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lalaking kaharap niya lang kanina. Ang lalaking nilapitan niya para humingi ng tawad. Ang lalaking sinaktan at niyurakan niya ang pagkatao.
ay ang taong may hawak ng susi sa problema ng ospital. Ang taong, sa hindi direktang paraan, ay may kapangyarihang magligtas o tuluyang magbaon sa naghihingalo niyang karera. Naramdaman niya ang tingin ni Sibol mula sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakatingin din ito sa screen at pagkatapos ay sa kanya. Ang blankong ekspresyon sa mukha nito ay nawala na. Pinalitan ito ng isang bagay na hindi mabasa ni Hiraya. Awa? Tagumpay? O baka naman, isang perpektong pagkakataon para sa isang matamis na paghihiganti? Natulala si Hiraya. Ang paghingi niya ng tawad ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Para na siyang isang pulubing namamalimos sa harap ng isang haring dati niyang alipin. Ang tadhana ay isang mapaglarong nilalang at ngayon, pinagtatawanan siya nito ng malakas. Ang pagkabigla ay parang isang alon ng kuryente na gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang tanging nagana sa kanya ay ang kanyang pandinig, ang palakpakan ng mga tao sa paligid, at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Anitek, Saint Dymphna, Sibol. Ang tatlong pangalan ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang nakakahilong ipo-ipo ng katotohanang ayaw niyang tanggapin. Tumingin siyang muli kay Sibol, naghahanap ng kahit anong sagot sa mga mata nito. Pero wala siyang nakita, kundi isang tahimik na pagmamasid. Hindi nagtagal ang kanilang pagtititigan. May lumapit na kay Sibol, binati ito para sa bagong partnership, at kinaladkad na siya palayo. Naiwan si Hiraya, mag-isa sa gitna ng karamihan. Pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Alam ang kanyang nakakahiyang sikreto. Kailangan niyang makaalis doon. Parang isang robot, nagsimula siyang maglakad. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang ay kailangan niyang lumayo sa lugar na yon. Sa mga mapanghusgang tingin, sa katotohanang sampal sa kanyang mukha. Isang magbubuko na tulad mo, huwag kang mangarap ng gising. Ang sarili niyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang malupit na multo mula sa nakaraan. Ngayon, siya ang mukhang nangangarap ng gising. Siya ang nasa posisyong wala ng karapatang mangarap. Nakarating siya sa labas ng convention center. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, hinahayaan ang bawat patak na basain siya. Nalinisin sana ang dumi na nararamdaman niya sa kanyang pagkatao. Naupo siya sa isang basang bangko sa isang maliit na parke. Doon, sa ilalim ng buhos ng ulan, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga balikat. Hinayaan niyang humalo ang kanyang mga luha sa ulan. Ang sakit ng pagkakatanggal niya sa trabaho ay walang-wala kumpara sa sakit ng kahihiyang nararamdaman niya ngayon. Kung nalaman lang niya ito bago siya lumapit kay Sibol, kung nalaman lang niya, marahil ay hindi siya nagpunta. Ngunit yun nga ang punto, hindi ba? Humingi siya ng tawad, hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil iyon ang tama. Pero ngayon, dahil sa bagong revelasyon na ito, ang kanyang intensyon ay nabahiran na ng duda, kahit sa sarili niyang paningin. Mag-iisip kaya si Sibol na ginawa niya lang iyon dahil may motibo siya? Ang isiping iyon ay mas masakit pa sa anumang parusa. Nang tumila ang ulan, tumayo siya, basang-basa. Nilalamig. Ngunit may isang bagong desisyon sa kanyang isipan. Aalis na siya. Lalayo na siya sa Maynila. Magsisimula siya muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan hindi na siya Doktora Alcaraz, ang doktora na nagkamali. Pagdating niya sa kanyang kondo, habang nag-iimpake ng ilang gamit, tumunog ang kanyang laptop. Isang bagong email mula sa Office of the Director, Saint Dymphna Medical Center, Subject, Urgent Meeting, Saint Dymphna, Anitek Logistics Partnership. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Dear Dr. Alcaraz,
In light of the new partnership with Anitech Logistics to rectify the issues from the recent vaccine deployment failure, your presence is required in a crucial meeting tomorrow, 10:02 a.m., at the hospital boardroom. As the former project head, your insights are deemed essential for the transition. Your attendance is mandatory, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Ang kapalaran ay tila hindi pa tapos sa kanya. Hindi siya hinahayaang tumakas. Sa halip, itinutulak siya nito pabalik sa apoy, pabalik sa lugar ng kanyang kabiguan, pabalik sa harap ng mga taong humusga sa kanya, at higit sa lahat, pabalik sa harap ni Sibol Katigbak. Ngayon, kailangan na niyang mamili. Maaari niyang baliwalain ang email, ituloy ang plano niyang tumakas, iwanan ang lahat, at magtago habang buhay sa anino ng kanyang kahihiyan. Ito ang madaling daan. O maaari niyang harapin ito. Harapin ang board, harapin si Rico, at harapin si Sibol. Hindi bilang Doktora Alcaraz na nagmamataas o si Hiraya na talunan, kundi bilang isang tao na, sa kabila ng lahat ng pagkakamali, ay handang tumayo at panagutan ng lahat. Ito ang daan na puno ng sakit at kahihiyan, ngunit marahil, ito rin ang tanging daan patungo sa tunay na pagpapatawad at paghilom. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng laptop. Nakita niya ang isang babaeng pagod at basang-basa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang kislap. Isang kislap ng dati niyang tapang. Hindi siya tatakbo. Hindi na. Ang boardroom ng St. Dymphna ay kasing lamig ng isang morgue. Bawat upuan sa paligid ng mahabang mahogany table ay okupado ng mga miyembro ng board. Nakaupo si Hiraya sa isang dulo, mag-isa, pakiramdam may isang akusado sa sarili niyang paglilitis. Sa kabilang dulo, nakaupo si Rico Damian. Ang kanyang muka ay isang maskara ng profesionalismo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Sibol Katigbak kasama ang 2 staff mula sa Anitech. Kung may kabaman siyang nararamdaman, hindi ito bakas sa kanyang mukha. Naglakad siya ng may kumpiyansa at umupo sa gitna ng mesa, diretsong katapat ni Hiraya. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundong puno ng hindi masabing mga salita bago ito unang umiwas. Magandang umaga sa lahat. Simula ng hospital director. Nandito tayo para formal na simulan ng partnership sa pagitan ng St. Dymphna at Anitech Logistics. Mr. Katigbak, the floor is yours. Tumayo si Sibol at nagsimulang magpaliwanag. Malinaw, direkta, at puno ng solusyon. Habang nagsasalita siya, hindi maiwasan ni Hiraya na huhumanga. Ang bawat salita niya ay nagpapakita ng kanyang talino at dedikasyon. Ngunit may isang taong hindi natutuwa sa nangyayari. Si Rico. Ang pagdating ni Sibol ay isang banta sa kanyang posisyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para sirain ang kredibilidad nito. Nang matapos magsalita si Sibol, itinaas ni Rico ang kanyang kamay. Mr. Katigbak, simula ni Rico. Ang boses ay tila magalang, ngunit may nakatagong lason. Impressive presentation, pero may isa lang akong katanungan. How can we be sure that your company can handle a delicate operation such as this? I mean, ang background ninyo ay sa agrikultura. Medisina ito. Buhay ang nakataya. Our technology is adaptive, Dr. Damian. Kalmadong sagot ni Sibol. And my team is composed of the best experts in the field. We are more than capable. Ngumisi si Rico. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Technology is one thing, pero ang background ng namumuno, that's another thing. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, tumingin si Rico sa paligid ng silid. Tinitiyak na nakukuha niya ang atensyon ng lahat. At pagkatapos, ibinato niya ang kanyang bomba, diretsong nakatingin kay Sibol. Hindi ba't ikaw lang yung magbubuko sa labas ng ospital dati, Mr. Katigbak? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Lahat ng mga mata ay napunta kay Sibol, puno ng pagkabigla at pagdududa. Nakita ni Hiraya ang pagdaan ng sakit sa mga mata ni Sibol, isang lumang sugat na muling binuksan ni Rico nang walang awa. Ito na ang sandali kung saan maaaring gumuho ang lahat ng pinaghirapan ni Sibol dahil sa mapait na nakaraan. Ngunit hindi natinag si Sibol, huminga siya ng malalim at sa halip na itanggi, tumayo siya. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board at pagkatapos ay kay Rico. Opo, sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng kahihiyan. Tama po kayo, Dr. Damian. Ako nga po yung magbubuko sa labas ng ospital na ito noon. May mga napasinghap sa gulat. Nagbenta po ako ng buko para mabuhay, pagpapatuloy ni Sibol. Nagbenta ako ng buko para bayaran ang utang sa ospital na ito para sa nanay kong namatay dito. Bawat niyog na biniyak ko, bawat sentimong kinita ko, may kwento ng pagsisikap. Hindi ko po ikinakahiya yon. Sa katunayan, iyon po ang nagturo sa akin ng halaga ng bawat patak ng pawis. Iyon ang nagbigay sa akin ng determinasyon para itayo ang Anitech. Isang dignidad ang bumalot kay Sibol, isang dignidad na hindi kayang sirain ng anumang pangiinsulto. Ang nakaraan ko po ang pundasyon ko. Pagtatapos niya, hindi po ito isang bagay na dapat kong ikahiya. Natahimik si Rico. Ang kanyang atake ay hindi lang pumalya. Ito'y bumalik sa kanya na nagmukha siyang isang taong mapangmaliit at walang puso. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bago pa man may ibang makapagsalita, tumayo si Hiraya. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay determinadong nakatingin kay Rico at pagkatapos ay sa lahat. At kung meron mang dapat mahiya sa kwentong iyon, sabi ni Hiraya, ang boses ay basag ngunit malinaw. Ako po iyon. Lahat ng atensyon ay nabaling sa kanya. Tumingin sa kanya si Sibol, may halong pagtataka. Ako po. Huminga siya ng malalim. Ako po ang doktora na yumurak sa pagkatao niya noon. Ako ang nagsabi sa kanya na wala siyang karapatang mangarap. Ako ang naging malupit at mapanghusga. Ang kasalanan po ay wala sa pagiging magbubuko niya. Ang kasalanan ay nasa pagiging arogante ko. Isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang pagkakamaling nagawa ko sa proyektong ito ay bunga ng parehong pag-uugali. Masyado akong naging kampante. Masyado kong inisip ang sarili kong reputasyon. At ngayon, tinatanggap ko po ang lahat ng pananagutan. Tumingin siya kay Sibol. Mr. Katigbak is more than capable dahil ang isang taong nagsimula sa wala at nangarap ng mataas ay mas nakakaintindi sa halaga ng tiwala kaysa sa mga taong tulad ko na ipinanganak na mayroon na ng lahat. Ang kanyang pag-amin ay isang pagsabog sa loob ng silid, isang katotohanang mas malakas pa sa anumang corporate presentation. Pagkatapos ng kanyang mga salita, wala nang nangahas na magtanong. Ang partnership ay naaprubahan. Ang issue ay natapos na. Nang mag-disperse ang meeting, isa-isang lumabas ang mga tao. Iniiwasan ng tingin ni Hiraya. Naiwan silang tatlo. Si Hiraya, si Sibol, at si Rico na ngayon ay namumutla. Lumapit si Sibol kay Hiraya, dahan-dahan. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng tensyon at mga hindi pa nasasabing damdamin. Hindi siya nagpasalamat, hindi siya ngumiti. Tinitigan lang niya ito ng malalim na parang sinusubukan niyang basahin ang kanyang kaluluwa. Bakit Hiraya? Tanong niya. Ang boses ay mahina at puno ng bigat. Bakit mo ginawa iyon? Nakatayo si Hiraya sa harap ni Sibol. Ang mga salita nito ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Bakit mo ginawa iyon? Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sibol. Wala nang itinatagong kahit ano. Dahil iyon ang tama. Simpleng sagot niya. Ginawa ko yon dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagiging mali, gusto ko na lang gawin kung ano ang tama. Walang ibang dahilan. Sa sagot niyang yon,
Nakita ni Hiraya ang paglambot ng pader sa mga mata ni Sibol. Ang distansya, ang pag-aalinlangan ay unti-unting natunaw. Tumango ito, isang tango ng pag-unawa at marahil pagtanggap. Kinabukasan, isang investigasyon ang mabilis na naganap dahil sa testimonya ni Hiraya at sa isang anonymous tip tungkol sa mga pinekeng dokumento. Si Rico Damian ay natanggalan ng lisensya at naharap sa mga kaso. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pag-akyat, isang malupit na paalala na walang kasinungalingang naitatago habang buhay. Makalipas ang isang linggo, ipinatawag si Hiraya ng hospital director. Doktora Alcaraz, sabi nito, puno ng respeto. I apologize for what happened. Ang iyong katapatan sa meeting na yon, it showed great character. The board has unanimously voted to reinstate you, effective immediately. Ito na. Ang bagay na pinangarap niya ang kanyang karerang inakala niyang nawala na, ay nasa harap na niya muli. Ngunit sa pagtataka ng direktor, isang mahinahong ngangiti lang ang isinukli ni Hiraya. Nagpapasalamat po ako, direktor. Pero, I think I need some time. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Ang pagtanggi niya ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng bagong lakas. Sa unang pagkakataon, ang kanyang halaga ay hindi na nakatali sa titulong doktora. Lumabas siya ng ospital, hindi na bilang isang suspendido, kundi bilang isang malayang tao. Sa labas, sa tapat ng gate, nagulat siyang makita si Sibol na naghihintay, nakasandal sa isang simpleng sasakyan. Wala silang masyadong sinabi. Isang tingin lang ay sapat na. Sumakay siya. Nagmaneho sila hindi papunta sa isang mamahaling restaurant o sa isang magarbong lugar. Nagpunta sila sa mismong lugar kung saan nagsimula at halos nagtapos ang lahat. Sa tapat ng St. Dymphna Medical Center. Sa pwesto kung saan dating nakatayo ang kanyang kariton ng buko. Bumaba sila ng sasakyan. Ang ingay ng kalye at ang init ng hapon ay pamilyar. Dito nagsimula ang lahat, sabi ni Sibol, nakatingin sa bakanteng espasyo. At dito rin ako pinakabagsak, malungkot na dagdag ni Hiraya. Hindi sumagot si Sibol. Sa halip, binuksan nito ang likod ng kanyang sasakyan. Kumuha ito ng 2 sariwang buko at isang itak. Sa harap ni Hiraya sa gilid ng kalsada, bihasang-bihasa nitong tinaga ang niyog, binutasan at inilagay ang isang straw. Inabot niya ito kay Hiraya. Ang eksena ay isang multo ng nakaraan, ngunit may ibang kahulugan. Dati, isang rosas ang inialay nito. Isang simbolo ng romantikong pangarap. Ngayon, isang buko ang iniaabot niya. Isang simbolo ng kanyang pinagmulan, ng kanyang pagsisikap, ng isang bagay na totoo at hindi mapagpanggap. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang tinatanggap ang buko. Itinaas niya ito sa kanyang mga labi at uminom. Ang lamig at tamis ng sabaw ay parang tubig na luminis sa kanyang nanunuyong lalamunan at pagod na kaluluwa. Salamat, Sibol, sabi niya. Ang mga mata ay nagsisimula na namang mamasa. Ngumiti si Sibol, isang tunay, malawak na ngiti. Ang unang nangiting nakita ni Hiraya mula sa kanya sa loob ng 4 na taon. Alam mo, sabi nito, noong araw na tinapakan mo ang rosas ko, nangako ako sa sarili ko na balang araw, ipapakita ko sa iyo kung sino ako. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ang paghihiganti ay hindi magbibigay sa akin ng kapayapaan. Tumingin ito sa kanya. Ang pagpapatawad pala, ang pagpapatawad sa iyo at ang pagpapatawad sa sarili ko. Patawarin mo rin ako, Sibol. Para sa lahat, sagot ni Hiraya. Tumango si Sibol. Magsimula tayo, sabi nito. Hindi bilang isang CEO sa isang doktora, kundi bilang isang tao sa kapwa niya tao. Magsimula tayo bilang magkaibigan. Inilahad ni Hiraya ang kanyang kamay, ngunit sa halip na kamayan,
Kinuha ni Sibol ang baso ng buko mula sa kanya at itinuro ang daan. Tara, lakad muna tayo. Nagsimula silang maglakad, papalayo sa ospital, papalayo sa anino ng kanilang nakaraan. Walang formal na usapan tungkol sa pag-ibig, walang mga engrandeng pangako. Tanging dalawang tao na nasaktan, natuto, at sa wakas ay naghilom. At sa unang pagkakataon, gumaan ang kanilang mga hakbang, sabay na tinatahak ang daan patungo sa bagong umaga. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya at Sibol. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa kanyang kasuotan, sa kanyang posisyon o sa dami ng kanyang yaman. Ito ay nasusukat sa dignidad ng kanyang pagkatao, sa tibay ng kanyang puso, sa harap ng pagsubok, at sa kakayahan niyang bumangon mula sa lupa ng kahihiyan upang muling magsimula. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig at ang inyong mga komento ang nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyo mula sa kwento ni Sibol at Hiraya? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo po ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasama sa ating pamilya, mangyaring mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.